Sinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago upang manalangin. At habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at nagningning ang kanyang damit na naging putim-puti. At biglang lumitaw sina Moises at Elias na may kaningningan at nakipag-usap kay Jesus. Tutuparin mo ang layunin ng Diyos. Mamamatay ka sa Jerusalem. Habang paalis sila, sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, dumito na lang tayo. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa sa'yo. Habang nagsasalita si Pedro, may ulap na lumukob sa kanila at sila'y natakot. At mula sa ulap isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na hinirang. Makinig kayo sa kaniya." Guro, mahabag po kayo sa aking anak. Nakikiusap po ako. Kaisa-isa ko siyang anak. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad. Ngunit, wala po silang nagawa. Kawawa naman ang aking anak. Maawa kayo. O lahing liko at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin mo siya rito. Gumaling din ang kanyang mukha. Nakapagtataka. Turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga disipulo. Kung kayo'y mananalangin, sabihin niyo, Ama namin na nasa langit, purihin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa at ganun din sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami pagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa tukso, kundi ilayo sa masama. Humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at kayo'y makakakita. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Pagkat ang humihingi ay tatanggap. Ang naghahanap ay makasusumpong. At ang sinumang kumakatok ay pagbubuksan.
Sinong ama ang magbibigay ng ahas sa kanyang anak na humihingi ng isda? O alakdan kung humihingi sila ng itlog? Kung kayong masamay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa anak nyo, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit sa mga humihingi sa kanya? Tandaan nyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o daramtin, pagkat mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, katawan kaysa damit. Tingnan niyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim o nag-aani at wala silang kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Ang pagkabalisa niyo ba ay makapagdaragdag ng buhay? Kung di niyo magawa ang maliit na bagay, bakit mababalisa kayo sa iba? Tingnan ninyo ang mga liryo. Lumalaki ito. Di sila nagpapagal. Ngunit si Solomon man ay di nakapagsuot ng kasing ganda nila. Kung ang Diyos ay dinaramta ng damo na ginagatong lamang sa kalan, tiyak, daramta niya kayo. O kayong mga kulang sa pagtitiwala. Palaguin po ninyo ang aming pagtitiwala. Kung malaki ang inyong pananampalataya, maaari mong sabihin sa punong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Tiyak na darating ang tukso. Ngunit sa abang pinanggalingan nito, mabuti pang itapon siya sa dagat na may nakataling malaking bato sa kanyang leeg kaysa siya'y maging tisod sa isa sa maliit na ito. Ano ang kaharian ng Diyos? Ito'y tulad nito. Nagtanim ang isang tao ng isang butilang mustasa sa kanyang hardin. Sumibol ito at naging punong kahoy. At namahinga rito ang mga ibon. Hindi ko siya maunawaan. Bakit ka kumakain na kasama ang mga maniningil ng buwis at ng mga masasama? Ang doktor ay di kailangan ng walang sakit, kundi ng may sakit. Di ko tinatawag ang matuwid para magsisi, kundi ang masama. Magkwento pa po kayo tungkol sa kaharian. Meron pa po ba? Huwag kayong matakot, munting kawan, pagkat nalulugod ang inyong ama na ibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Ipagbili niyo ang inyong mga ari-arian at magbigay kayo sa mga dukha. Magtaglay kayo ng mga lukbutang di nasisira, isang kayamanan sa langit na di nauubos. Pagkat ang magnanakaw ay di makalalapit at di sila masisira ng gamo-gamo. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Babae, pinagaling ka na sa iyong sakit. Tingnan mo! Tingnan mo! Magaling na siya! Himala! Halika kayo! Tingnan niyo! Daktila! Ang Diyos! 18 taon! Salamat sa iyo, Guro! Salamat! Mayroong 6 na araw sa paggawa. Dapat isa sa mga araw na yon kayo nagpagaling, hindi sa araw ng Sabat. Mga mapagpainpabaw, di ba't kinakalagan ninyo ang baka at asno upang painumin sa araw ng Sabat?
Ngayon, naririto ang lahi ni Abraham na 18 taong ginapos ni Satanas. Di ba kailangang kalagan siya kahit sa araw ng Sabat?